وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga kapatid sa Islam, matapos ating pinuri at pinasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon na may likha ng lahat, ang makapangyarihan, at matapos nating ipinanalangin na sana ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako'y nagpapaalala sa bawat isa sa atin na huwag nating kaligtaan na hanggat buhay pa tayo dito sa mundo, ay dapat na lagi nating itatak sa puso't isipan natin ang pagkakaroon natin ng takot sa Allah saan man tayo naroroon, sa anumang oras at sa alinmang lugar. Ang takot sa Allah, ito ang pinakahabilin-bilinan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga nauna sa atin. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Mga mahal kong mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, ang ulan ay isa sa mga rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung walang ulan, siguro wala rin tayong makain. Marami ang mapipinsala kung walang ipaparating na ulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, bilang habag ng Allah sa sangkatauhan, ang madalas siyang nagpapadala ng ulan sa kanila, mapamuslim man sila o hindi sila muslim. Dahil sa awa ng Allah at habag niya sa sangkatauhan, ay pinapadalhan niya sila ng ulan upang tumubo ang kanilang kalupaan. Tumubo ang kanilang mga pananim, may makain ang kanilang mga alagang mga hayop. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Ang ulan, ayyuhal ikhwa, ay isa sa mga tanda na mayroong Panginoong umiiral. Siya ang nagkokontrol kung gaano kalakas ang ulan na ipapadala niya sa atin. Siya lang nakakaalam kung kailan ito magsisimula, kailan ito magtatapos. Walang makakapigil nito. Bagamat malayo nang inabot ng tao sa technology, malayo na ang narating ng tao sa kaalaman, sa science, ganun pa man, hindi pa rin mapredict ng mga tao kung gaano kalakas ang ulan na darating sa kanila. Ini-expect nila na may darating na ulan, yung pala darating sa kanila ang mainit na sikat ng araw. Ini-expect nila na walang ulan, yung pala darating sa kanila ang malakas na typhoon. Patunay lamang yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak niya ang lahat. Kontrolado ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Dahil dyan, ang ulan na rahma sa sangkatauhan, kung minsan ito ay nagiging sandata, nagiging sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung minsan ito ay nagiging kapahamakan sa maraming mga tao. Nagiging kapahamakan ito kapag marami ang nasalanta nito. Kapag marami ang napahamak sa ulan. Kapag marami ang nawawalan ng buhay dahil sa ulan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lang din ang nakakaalam kung sino ang mga sundalo niya. Kung ano ang mga sundalo niya. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Mga kapatid sa Islam,
Ang Rasulullah alaihi wasallam, kapag nakakakita siya ng ulap sa kalangitan, hindi siya kagaya natin na nagpapakasaya. Hindi siya kagaya natin kapag napaganda ang panahon, maganda ang takbo ng ulap sa kalangitan, nag-i-enjoy tayo. Pero ang Rasulullah alaihi wasallam, batay sa nakasaad sa hadith na pagkaisahan ni Bukhari at Muslim, sa hadith ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sinabi niya, "Idza ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayman aw rihan, 'urifa fi wajhihi." Sinabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kapag nakakita, sabi niya ang Rasulullah alaihi wasallam, ng paparating na hangin, o di kaya nakakita siya ng kadiliman sa kalawakan, mapapansin namin niya, sabi niya, sa pagmumukha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang hindi magandang pangitain, ang hindi magandang mood niya. Nagkakaroon ng bad mood ang Rasulullah alaihi wasallam. Sinabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, "Ya Rasulullah, inna an-nasa idha ra'aw al-ghayma farihu." Ya Rasulullah, karamihan sa mga tao, kapag nakakita sila ng magandang ulap, ay natutuwa sila. Rajaan yakuna fihi al-matar. Sa pag-aakala nila, na baka sabi nilang Allah ay magpaparating sa kanila ng ulan. Wa araka idha ra'aytahu 'urifa fi wajhika al-karahiyah. Subalit sabi nila, ya Rasulullah, sinabi ni Aisha, subalit ikaw, sabi niya, ya Rasulullah, kakaiba ka sa maraming tao. Nagtataka kami sa iyo na nalulungkot ka. Sabi ng Rasulullah alaihi wasallam, "Ma yu'amminuni ya Aisha an yakuna fihi 'adhab." Wala akong kasiguraduhan. Ya Aisha, hindi ko kontrolado ang lahat. Wala akong assurance na baka yung ulap na yan sa kalangitan ay maaring maging 'adhab, maaring maging parusa o kapahamakan sa sangkatauhan. "Udhiba biha qaumun birih." Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagparating sa mga naunang mga tao ng parusa, ng kapahamakan sa pamagitan ng hangin. Waqad ganun din, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may mga tao na ang sabi nila, ya qaum, sabi nila, hadha matar. Subalit yung pala, sabi nila, yan na sabi nilang ulan ng mga unang mga tao bago pa man ang Rasulullah alaihi wasallam. Subalit, faqalu hadha 'aridun mumtiruna. Nagkumpiyansa ang maraming tao nung unang mga panahon na ang akala nila ang paparating sa kanila ay isang ulan, yung pala ay isang parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, nakita natin kung ano ang nangyari sa mga kababayan natin sa Cebu City. Nakita natin kung paano winasak ng tubig ng ulan ang kabahayan ng maraming mga mayayaman sa kanila. Nakita natin kung paano ang mga karsada nila nagmistulang parang mga gubat, parang jungle. Hinakot ng ulan, ng tubig baha, ang malalaking mga bato, malalaking mga kahoy doon sa loob ng city. Doon sa mga kabahayan ng mga tao. Ang public places, ang mga hadaiq, ang mga plaza ng mga tao, naging basurahan. Hindi na nila matirhan ang mga bahay nila. Napuno na ito ng basura. Napuno na ito ng mababahong mga bagay. Maging ang mga sasakyan nila, hindi na nila masakyan pa. Maging ang mga trailer trucks. Maging ang bus station nila, wala nang function pa. Dahil nabalot na ito ng tubig ulan. Ganon din, mga bahay nila hindi na pwedeng tirhan. Ang nakapagtataka pa, ang nakapagtataka sa nangyari sa kanila, dahil bago lang sila tinamaan ng lindol, meron sa kanila, after ng lindol, ay doon nag-evacuate sa mga evacuation center. Dahil hinihintay nila na ma-renovate, matulungan sila ng gobyerno na ma-renovate yung bahay nila. Subalit dahil sa nangyaring pagbaha, wala na silang pag-asa pang bumalik sa mga bahay nila. Maging yung evacuation center na tinirhan ng mga nag-evacuate
doon sa mga public school na yon, hindi na rin nila pwedeng tirhan pa yung mga paaralan na yon. Ganun katindi mga kapatid sa Islam, ang nangyari sa mga kababayan natin sa Cebu City, sa loob lang ng ilang minuto. Ulan na dumating sa kanila, hindi inabot ng buong araw. Inabot lamang siya ng ilang minuto lang, sabi ng mga residente doon sa kanila. Hindi tumagal ang ulan sa kanila. Subalit nakita natin kung anong naging resulta. Nakita natin kung paano naging basurahan ang napakagandang city ng Cebu. Walang pagkain. Dahil tinangay lahat ng baha ang supply nila sa mga palengke nila. Pati mga mall nila na puno ng tubig ulan. Walang mga gamot. Wala silang mainom na tubig. Wala rin basta-basta makapasok sa kanila dahil nagkalat ang mga malalaking mga kahoy. Kailangan muna nila ng malalaking mga equipment para linisin yung kalsada. Para makapasok sa kanila ang mag-rescue sa kanila. Ano ba sa palagay ninyo mga kapatid sa Islam? Ang dahilan kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpaparating from time to time ng ganitong mga trahedya, ng ganitong mga sakuna, nating isipin na ito ay isang ordinaryong pangyayari lamang, na ito ay kagagawan lamang ng nature, ito ay kagagawan lamang ng kalikasan, kagaya ng aqida ng mga ladiniyin, ng mga walang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tatanungin natin ang Quran, sasagutin tayo ng Quranul Karim na isa sa dahilan kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala winawasak niyang ilang mga lugar. Cebu, isa sa mga al-mudun al-raqiyah, isa sa mga civilized city ng Pilipinas after ng Manila. Isa siya sa mga oldest city ng Pilipinas mula pa sa panahon ng mga Kastila, civilized na siya. Isa siya sa mga kauna-unahang mga city na nabigyan ng magandang serbisyo ng gobyerno ng Pilipinas. Walang nag-i-expect na ang isang may mataas na ekonomiyang lungsod ay mawawasak lang ng tubig. Pinondohan sila ng mahigit kumulang 60 billion pesos para lang makontrol nila yung baha. Pero anong nangyari sa kanila? Hindi pa rin sila nakaligtas lahat. Kaya nga ang Quranul Karim, binigyan tayo ng clue kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpaparating na ganitong mga trahedya. At isa sa mga dahilan mga kapatid sa Islam ng paglaganap ng ganitong mga pangyari ay al-fasad. Kapag naging talamak na sa mga tao ang korupsyon. Kapag naging talamak na sa mga tao ang kawalan ng katarungan. Kapag nawala na sa kanila ang justice. Kapag ang kaban ng bayan ay pinaglalaruan na lamang ng ilang mga personalidad. Kapag ang pera ng publiko, ang public fund ay napapasakamay na lamang ng ilang individual. Kaya nga Allah subhanahu wa ta'ala nag-remind sa atin sa Quran al-Karim. At sinabi niya, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga trahedya, dahil din sa kagagawan ng mga tao. Dahil din sa kasalanan ng mga tao, pinutol nila ang mga natural resources nila. Sinira nila ang kagubatan nila. Na yun yung nagkukontrol ng mga malalakas na ulan, ng mga baha. Ganon din, pinaglaruan nila ang kaban ng bayan. Pinaglaruan nila ang para sana sa kapakanan ng maraming mga tao. Ganon din mga kapatid sa Islam, kabilang sa binanggit ng Quran al-Karim na mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga trahedya na tumatama sa maraming mga tao ay ang kufru at tughyan, ang pagkakaroon ng mga tao ng kawalan ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang Allah ay nagre-remind sa mga tao na dapat
manumbalik kayo sa Allah, na dapat alalahanin ninyong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Hindi lang ilang verses sa Quran ang mababasa natin na nagre-remind sa mga Nasara, sa mga Christians. Ang Cebu City, Ma'qalut Tansir. Siya ang pinagmulan ng Kristyanismo. Siya ang pinagmulan ng shirk at pagkufur sa Allah subhanahu wa ta'ala sa bansang Pilipinas. At mula sa Cebu, kumalat ang pagkilala at pagsamba sa ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nagsimula ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nagsimula ang pagkufur sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa pinakamalaking kasalanan sa Allah ay ang kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Ang hindi pagsamba sa Kanya. Isa sa ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinaka-major sin ay ang pagkilala ng ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Takadu as-samawati yatafattarna وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Maging ang kalangitan at kalupaan nagre-react, ang mga kabundukan nagre-react sa galit nila sa mga tao. Imaginin mo, pinapakain sila ng Allah sa araw at gabi. Binibigyan sila ng magandang kalusugan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw at gabi. Binibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng pangangailangan nila. Pagkatapos iba ang sinasamba nila. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit nagkakaroon ng ganito mga trahedya sa mga tao. Pangatlong dahilan, mga kapatid sa Islam, na binanggit ng Quran al-Karim at ng Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ang pagkalat ng fawahish. Kapag dumami na, naging talamak na sa mga tao ang kabastusan, ang immoralidad. Ang Cebu City, isa sa mga city na mataas ang rate ng AIDS sa kanila. Doon nagkalat ang prostitution. Doon nagkalat ang homosexuality. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit mayroong ganito nangyari sa kanila. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja'u التي لم تكن مضت في أسلافهم." رواه ابن ماجه والطبراني. Kailanman sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, never na lumaganap at lumantad yung kabastusan, ang kawalang hiyaan sa mga tao, kapag ito ay nilantad na ng mga tao, naglantad na ang mga tao ng kawalang hiyaan, ang Allah subhanahu wa ta'ala magpaparating sa kanila ng parusa sa pamamagitan ng mga taun, ng mga sakit na mga epidemya na mahirap nilang gamutin. Ganon din, ma-experience nila yung mga bagay na hindi pa nangyari sa mga nauna sa kanila. Lahat ng mga taga Cebu ngayon, kung tatanungin mo, sasabihin nila, first time itong nangyari sa amin. Dahil dyan, mga kapatid sa Islam, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na darating sa atin ang galit niya, natamaan tayo ng galit niya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mga kapatid sa Islam, lumalaganap ngayon sa social media ang isang nakakagulat na balita. Kumakalat ngayon ang balita na meron pa daw darating na isang dambuhalang bagyo na kaya nitong lamunin ang buong Pilipinas. Hindi lang Luzon, hindi lang Visayas, kung hindi buong Pilipinas ang pwede nitong tamaan. Sinasabi nila nalalapit na ang pagdating ng bagyong si Uwan. Alarma ngayon ang Pag-asa. Dahil sabi nila, kapag tumama ito sa Pilipinas, tiyak na malaking sakuna ang mangyari sa mga maraming lugar. Subalit, mga kapatid sa Islam, nakaligtaan ng maraming mga tao ang nakasubaybay sa balita na ito, na ang dapat na higit nating katakutan
ay ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong mawala sa atin kung mamatay tayo? Lahat natin mamamatay rin. Subalit ang nakakalungkot, kung mamatay tayo, nawala tayo sa matinong kalagayan. Ang nakakalungkot, ang mahirap, ang datngan tayo ng musiba, datngan tayo ng pagsubok, na tayo hindi nagsasala. Mahirap kung datngan ka ng kamatayan, na ikaw ay may ginagawa kang bida. Ikaw ay hanggang ngayon may sinusot kang tamima anting-anting. Hanggang ngayon nag-i'tiqad ka na yung mga taong namatay sa libingan ay may kakayanan sila na magbigay, magdulot ng kabutihan at mag-alis ng kasamaan. Meron kang shirk, meron kang kasalanan, meron kang maksiya. Hanggang ngayon, hindi ka nag-hijab kung ikaw isang babae. Hanggang ngayon, patay sindi ka pa rin. Hanggang ngayon, may bisyo ka pa rin. Hanggang ngayon, may mga illegal na transaction ka pa rin. Kaya ikaw, na hanggang ngayon, ini-scam mo pa rin ang mga tao. Ikaw na scammer, ikaw na manloloko, ikaw na magnanakaw, ikaw na korap. Matakot tayo lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang gabi, nagising ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bigla siyang nagising. Sa isang hadith na napagkaisa ni Bukhari at ni Muslim, sinabi ni Ummul Mu'minin Zainab radiyallahu anha, asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min an-nawm muhmarran wajhuhu. Biglang bumangon ang Rasul sallallahu alaihi wasallam habang tulog siya. At paggising niya, pulang-pulang pagmumukha niya. At sinabi niya, La ilaha illallah, wailun lil-Arab, min syarrin qad iqtarab. Sumasaksi ako, sabi niya, na walang ibang Panginoon na dapat sambahin kundi ang Allah. Kaawa-awa, sabi niyang mangyari sa mga Arabo. Sa isang kasamaan na paparating na sa kanila, Futiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj, mithlu hadhihi, wa aqada Sufyan 90 aw 100. Qila, anahlak wa fina as-salihun? Qala na'am, idha kathura al-khabath. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa gabing ito, nabuksan na yung pintuan, nabuksan na yung rehas na tumatakip sa Ya'juj wa Ma'juj, na isa ito sa mga alamat, ashratus sa'a, darating sa mga tao sa huling araw, na kapag nakatakas itong mga nilalang na ito, wala silang madadaan ng lugar na hindi nila wawasakin. Ang Ya'juj wa Ma'juj ay nagdadala ng mga ng kasamaan sa sangkatauhan. Sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, pati ba kami madadamay? Samantalang nandito sa amin, kasama namin yung mga matitinong mga tao. Nandito sa amin ang mga sahaba, kasama namin ang mga palasambang mga tao. Anahlaku wa fina as-salihun? Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am. Maging kayo ay pwede ring datngan ng kaparusahan. Idha kathura al-khabath, kapag dumami na ang kalasuan, kapag dumami na ang paggawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dyan, mga kapatid sa Islam, sana magkaroon tayo ng reflection sa mga sarili natin. Sana maging aral sa atin ang nangyari sa mga kababayan natin sa Cebu, na manumbalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtaubat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi natin kailanman alam. Walang nakakaalam sa atin kung kailan tayo susorpresahin ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Huwag nating akalain na ang Allah subhanahu wa ta'ala ghafil. Hindi niya alam, lingid sa kaalaman niya yung mga ginagawa ng mga makasalanang tao. Subalit ang Allah, pinupuspon niya. Pinapaliban niyang pagpaparating niya ng parusa sa mga tao, sa exact time, sa itinakdang oras na siya lamang nakakaalam. Mga kapatid sa Islam, paramihin natin ang pagsalawat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kagaya ng utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran Karim, na magparami ng pagsalawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah, ya ayyuhalladhina amanu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا أجمعين
اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.